hindi rin ako nakapag year-end ride. Maraming nangyari. At ang bike ay wala sa tono. Pupunta akong Alabang at ibibida ko sa inyo ang bago kong paboritong daanan papuntang Muntinlupa nang hindi dumadaan sa Aguinaldo Highway. Tayo ay magpapatono, mag-iikot saglit sa Decathlon Alabang at ikukwento ko rin sa inyo ang dahilan kung bakit kailangan ko magbike ng 25 kilometers papunta ng Alabang para lang magpatono at makapagbike ng maayos. This is Mac, let's ride! Happy New Year! Ito ang unang ride sa taong 2025. So, ang daming nangyari at hindi rin ako nakapag year-end ride dahil nga maraming nangyari. Ito yung kauna-una nating vlog for 2025. Mixing ride lang muna. Punta tayo ng Alabang from 13 to Alabang at kukwento ko sa inyo along the way kung ano nangyari. Let's go! Ayan, nandito na tayo sa Gentry. Bali, ang ruta natin ay papuntang Alabang sa may Muntinlupa. This time, kaya tayo pupunta doon ay para magpatono. Maraming nangyari. At ang bike ay wala sa tono. Isa yun sa mga reason kung bakit di ako nakapag-ride ng at least 2 to 3 weeks. So, dito tayo dadaan sa Open Canal. And then, lalabas tayo sa may District Imus, Daang Hari. And then, ayun, Alabang na. Lagpas ng Lianas sa may Montiliano Street tayo pupunta. Balikan natin yung December. Ito yung pinaka last na naging ride ko. Ginawa ko preparation para sana sa year-end ride. Ang problema, nagtuloy-tuloy yung sakit ko. Ayun, decide ako na wag na sumama sa year-end ride at ipahinga na lang. Dahil kung pipilitin ko, baka lalo lang lumala yung sakit. Mas magiging pabigat pa tayo dun sa mga kasama natin sa ride. At syempre, dahil wala akong ginagawa at holiday season nun, before mag-New Year, nabagot ako. Ginawa ko, kinilas ko tong bike para malinis, ma-degrease, lahat ng pwede kong gawin sa bike. Ko ginawa yon dahil matagal ko na rin ginagamit tong gravel bike ko and somehow gusto ko rin matuto kung paano siya kalasin, buuin para kapag may mga pagkakataon na may kailangang ayusin o kailangang i-adjust, hindi ko na kailangan tumakbo kagad sa bike shop dahil meron naman ako mga tools na pwede gamitin para ako na mismo mag-aayos, menos gastos and at the same time, kaya ko nang i-troubleshoot and ayusin yung sarili kong bike. Karoon lang ako ng problema nung time na ibalik, di ko siya matono. Nung sinubukan kong dalhin na sa bike shop, yun lang sa mga pinakamalalapit na bike shop. Ayaw nilang tanggapin dahil di daw compatible yung RD and FD ko sa drifters ko. Ang hirap i-explain sa kanila na it's working bago nawala sa tono. It's not an incompatibility issue dahil gumagana siya ng maayos before siya dinisassemble. So, inaral ko. Ngayon, eto na tayo. Gumagana naman siya pagtutono nito pero hindi siya ganun ka-perfect. Doon ko na pansin na merong imperfection pagdating sa 11 to 13 feet piraso ng cog, tabingi siya upon further observation nung tinotono ko. So tingin ko isa yan sa reason kung bakit hindi rin masyadong matono ng mga mekaniko sa mga bike shop na tinaanan ko. Ops, balik muna tayo sa ride. Ngayong nakapasok na tayo sa Imus, nandito na tayo sa part ng Daang Hari Extension. Mula dito ay madadaanan ng malagasang flyover. Kakatapos lang nito at nadadaanan na ng mga sasakyan both sides. May ilang maikling parte lang ng kalsada ang di payos bago makarating sa flyover near District Imus. Madalas ay dito na ako dumadaan kung papunta akong Muntinlupa o para mag-quick ride lang sa Bermosa Sports Hub. Napaka-convenient kasi ng luwag ng kalsada. Medyo nakakaiwas din sa mas maraming volume ng makakasabay na sasakyan at ilang mga ahon on or before makarating ng Aguinaldo Highway from intersection ng Governor's Drive bago lumiko sa Arnaldo Highway sa General Trias. Dito na tayo sa Las Piñas, papasok tayo ng Madrigal Alabang. So far, yung pagkakatono ko dito sa bike, hindi ko masyadong nagagamit yung last 3 na cogs na pinakamalaki. Pero so far naman, okay na okay siya. Ang problema ngayon ay yung FD, kakaroon ng chain rub. Ayun, malapit na tayo sa bike shop. Ha? Match naman, nag-chain rub din kasi dito sa ano. Ako lang nagtono niyan eh. Kaso hindi ko makuha ng maayos. 6 PM, nandito na tayo approaching to Evia. So, sobrang bilis lang na ginawa ni Kuya Joey ang recommended ni Butch. Wala pang 15 minutes, napakabilis, natono niya kagad. And siya na mismo nagsabi, yung group set ko at saka yung drifters na gamit is compatible naman. Talagang it takes skills lang daw talaga itono ng maayos. Yung iba kasi kapag nagtutono,
gusto parehas ng group set at saka STI o drifters eh. Syempre, minsan naman yung may-ari ng bike hindi kaya dahil ang mahal nga ng parts. So thankful na naayos na rin and kailangan ko pang mag-practice at aralin paano matono to ng mas maayos. Mas may peace of mind na ako makapag-ride ngayon. Ayan, larga. Teka, konting backtrack muna tayo. After ko magpatono kay Kuya Joey, dumaan pa ako sa Decathlon Alabang. Located to sa Festival Mall. Tumingin lang ako ng parts na need ko soon. Pero ang nabili ko lang ay bell na nakakabit ko sa drops ng drop bar ko. Pagdating naman sa Evia ay kumain muna ako ng dinner. Para naman meron akong maisipa pa uwi. Nasa more or less 70 kilometers din ang balikan ng ride na to. At ngayon lang ulit ako nakapag-ride after ng almost 1 month. Kaya pagkatapos ko naman kumain ay pumaspas na ako ng padyak pa uwi. Same ng daan para mapakita ko rin sa inyo kung ano ang status ng open canal pagdating ng dilim. Noon kasi talagang masikip at madilim dito. Naalala ko pa noon may mga kwento akong naririnig na wag daw dumaan ng gabi sa open canal road dahil may mga nangaharang at nangahabol ng taga. Yan ay di ko confirm kung totoo. Ang point ko lang ay malaki na ang pinagbago ng open canal road at lalong gaganda pa kapag nakumpleto na itong ayusin. Malagas ang Imus flyover. Ayan, sa stretch na to, tumadaan natin bago natin marating yung boundary ng gentry. Lahat yan maliwanag. Unlike before, kung ano yung pagkakaalam ko dito sa open canal dati, makipot yung daan tapos sobrang dilim. Pero ngayon, makikita nyo lang napakaliwanag. Marami na rin mga establishment na madadaanan. Malaki ang iniluwag at saka kinaganda ng kalsada compared to before. Ito, medyo nagba-bottleneck dito kapag rush hour, pero dahil sa na nila yung kabilang lane, medyo okay na. Ayan, papasok na tayo ng gentry. Ayan, dito na tayo sa gentry. Diba, maliwanag pa rin. Hindi ganun kaliwanag, pero syempre mas maganda compared before. We are now approaching dito sa makitid na kalsada. I believe pasong Kamatsili ito kasi pag lagpas natin dyan sa makitid na kalsada, maikli lang naman yan. Sa mismong tapat niyan ay yung barangay hall ng Pasong Kamatsili. Sukan na natin to. Ayun yung barangay hall. Ang sarado. 7:35. Dito na tayo sa barangay San Francisco. Gentry. From here, approaching tayo dun sa main highway sa Governor's Drive. Konti pa. Ngayon, ahon hanggang sa maximum of 5, 7, 50. Ito na sa intersection sa Governor's Drive. Papasok tayo. Distance, 69 kilometers. Pagod na ako. Ay, ang hirap pag matagal na tetenga. Although pagod na, masarap naman sa pakiramdam dahil nakapag-ride ulit. Papasok na tayo ng 13, ayan na yung arko. Grabe ang traffic, abot hanggang dito. Ahon na naman tayong traffic. Traffic na. Walang joke. Meron palang aksidente. Tumaod yung sasakyan. Please. Lakas siguro ng impact nun. Tumakabot sa sakyan. At natapos ko ang ride ng 73 kilometers in total. You can follow me on Strava if you want to see some of my routes na naiva-vlog ko rin. Kung umabot ka dito sa bandang dulo ng ride na to, maraming salamat. You can hit the subscribe button para tuloy-tuloy mo rin na mapanood ang mga upcoming vlogs ko about my travels, hike, and rides syempre. Don't forget to hit that notification bell para lagi kang notified sa mga new uploads. Abangan ang mga susunod nating ride na may mas mahabang distance at ang pagtupad ng isa sa mga dim ride ko kasama ang ilan sa mga kaibigan natin. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Ride safe at ingat. See you!